So, si Cain ay hindi anak ni Adam. Ang sabi dito sa Bible, si Eve, ang ina ng lahat ng nilalang pagdating sa tao. At nasa scripture yan. Pero pagdating kay Adam, hindi sinabi ng Bible na siya ay ama ng lahat ng nilalang. Diba? Kasi si Adam ay anak ng Diyos. Dito sa lineage o sa chronicles o sa lahat man, hindi kailanman binanggit si Cain na siya ay ama, na siya ay ang ama niya ay si Adam. Kasi si Adam ay anak ng Diyos at si Cain ay sa serpente, hindi siya isinama sa kanyang lahi. Dahil hindi siya talaga galing kay Adam, siya ay galing sa serpente. Diba? Kaya ayun yon yung paglitaw niya. Kaya dito makikita natin na yung karakteristik ni Cain sa Genesis 4, simulan natin sa 9, nakita niya yung confrontation ng Diyos kay Cain. Tingnan na yung animalistic na pag-uugali ni Cain. Kinukumpronta siya ng Panginoon kasi pinatay niya si Abel eh. Sa 8. Kasi nanibugho itong si Cain. Kasi nung nag-alay itong si Abel, kasi relisyoso parehas yan eh. Si Cain, relisyosong tao si Cain. At mabait na tao si Cain. Tandaan nyo yan, si Cain ay believer. Siya ay believer din ng Diyos. Mananampalataya. Diba? Sa Bible, sinabi, alam niyo ba na bigyan ay demonyo rin ay mananampalataya? Sabi nga ng Bible, siya ay nanginginig pa eh. Pag tinanong mo, si Lucifer, kung ilan ang Diyos, ay walang kagatulgal na sasabihin niya, ay isa lamang ang Diyos. Bakit? Kasi galing siya doon. Pero mga mangaral ngayon, daig pa sila ng demonyo ah. Yung demonyo, alam niya na isa lamang ang Diyos eh. Pero yung mga mangaral, mahigit isang Diyos ang alam nila. At kilala pa ng mga demonyo ang kilala pa ng demonyo kung sino si Christ. Pero mga mangaral, hindi nila kilala si Christ. Sa panahon ni Christ, maraming mga mangaral doon, hindi nila kilala si Christ. Sabi nila, ikaw ay may demonyo. Ikaw ay bastardo, kung ano din sinasabi nila kay Christ. Pero pagdating niya doon sa inaalihan, sabi niya, naparito ka baga, ikaw ang anak ng Diyos. O, kilala pa nga ng mga demonyo si Christ. Pero yung mga mangaral, hindi nila kilala. Kaya dito, makikita natin na yung karakteristik niya, doon sa verse 9, kasi nagselos siya eh. Dahil si Abel ay nilingap yung handog niya eh. Naghandog kasi siya ng isang hayop na duguan na tumutukoy o sumasagisag. Doon sa handog sa krus ng Kalbaryo, may sign, nilingap ng Diyos. Ito naman si Cain na naghandog, kumuha na siya ng maraming prutas, kumuha ng altar, lahat. Gusto niya ialay sa Diyos. Lahat ng magaganda na nasa isip niya. Self-will, yung sarili niya. Siguro, ang Diyos dito malulugod. Sandog na to. Kaya, gumawa ng sarili niyang reliyon. At gagawa siya ng sarili niyang paghahandog sa Diyos. Baka ito nakakalugod sa kanya. Lahat. Inalay niya. Mga bunga ng kamay niya. Lahat. Inilagay niya roon. Pero nireject ng Diyos yung alay niya. Maganda intention niya. Ha? Sincero siya. Sincero. Pero hindi yung basihan, pagiging sincero mo, ang pinagbabasehan ng Diyos, tama ba yung ginagawa mo patungkol sa Kanya. Hindi kinalugdan yung alay niya. At kung nakita niya, yung kapatid niya ay kinalugdan ng Diyos, nagselos siya, nagalit siya. Kaya ang ginawa niya, para matigil na to, sabi niya, pinatay niya yung kanyang kapatid. Yun ang dahilan na pagpatay niya. Ang dahil sa kanilang paniniwalang dalawa, yung reliyon niya. Kaya nakita yung mga reliyon, di ba? Kaya sabi nila, kami ang tama. Kapag may isa na lumitaw, kami ang tama. Magdidibat sila, mag-aaway sila.
Nag-aaway sila, makikita mo sa YouTube. Nag-aaway sila doon. Kami yung tama. Kami tama. Sasabihin ko sa inyo, ang tama ay ang salita ng Diyos. Ang tama. Masakit lang, pinag-aaway-aaway yung mga verses ng Bible. Ang author ng Bible ay isa, walang iba ang Diyos. Pag pinag-aaway-aaway mo yan, parang pinag-aaway-aaway mo yung kaisipan ng Diyos. Ang Bible ay isa lamang kaisipan kasi ito ay galing sa Kanya. Ginawa ng reliyon, pinag-aaway-aaway yung mga verses, sige. Kaya dito, kinukumpronta ng Diyos si Cain. Dahil pinatay niya eh. Saan naroon ang iyong kapatid? At sinabi niya, ay iwan ko. Ako ba'y takapagbantay ng aking kapatid? Sinungaling siya, di ba? Liar. Sa harapan ng Diyos, liar siya. Kaya dito sa sumunod sa 13, 14, at sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito, ako ay inyong itataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa. At sa iyong harapan ay magtatago ako at ako'y magiging palaboy at ampas lupa. At mangyari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. Nakita niyo sa Cain, naging vagabond. Yun ang naging buhay niya. Kaya nagsarili siya ng buhay. At ang ginawa ng Diyos sa Garden of Eden, dahil hindi tumira ang tao, pinalaya sila ron. Preserve yung Garden of Eden, I believe na yun ay preserve ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pinalaya sila, Adan at si Eva, lahat. At pinabantayan ng dalawang kirubim na may sword na nagbawaga. Kaya ayan yung paglitaw niya. Lumitaw ang serpent dito sa lupa at nagpatuloy yung lahi niyan. Kita niyo yung mga lahi niyan? Talagang nagpatuloy dito sa lupa. After the flood, lumitaw sila Nimrod, gumawa ng Tower of Babel. Tumakbo na naman ang panahon. Sa time natin, dapat makilala mo kung sino ngayon siya at siya ay nasa anyo ng isang reliyon. Dati parang ano pa eh, nakaka ano pa, pero pag wala na imposible ngayon. Through internet, magbukas kayo sa YouTube, makikita nyo. Ang kaya lang ang tao, parang immune nga, parang pare-pares lang yan eh. Reliyon lang pare-pares yan, okay lang yan, kahit sa reliyon ako. O kahit si Lucifer, sasambahin mo. O kahit si Lucifer, kung nakikita nyo sa YouTube, si Lucifer. Ang dami sa YouTube. Gusto nyo makita? I-type nyo yung Vatican, worship Lucifer. Yan, makikita nyo, talagang introduce na talaga ron. Pero ang tao, dead mo lang. Okay lang sa kanila. Pero yung mga nakikita ko, nung nakita ko, kinilabutan eh. Kinilabutan ako, matagal na yan. Yung pinakita mo sa kanya, matagal na yan. Hindi lang nga yan, 2012 pa nga yan eh. 2021 na nga tayo ngayon, ilang years na yan. Baka hindi lang kayo mahilig tumingin sa kanyang mga bagay spiritual, kaya hindi kayo binibigyan ng YouTube. Ang YouTube, kung ano yung gusto mo, ibibigay niya sa'yo. Kung gusto mo lahat ng kalokohan ng mga ano dyan, ibibigay niya sa'yo yan. Pero kung ikaw spiritual na tao, at naghahanapan ng katotohanan, ipuproduce din niya sa'yo at nandyan na lahat. At nagpapakilala niya talaga yung dalawa nagpapasamba. At mayroong isa dyan na talagang literal na talaga na nagpapakilala na. Anak niya si Jesus. Siya yung dapat nating sambahin. Si Lucifer na, sinasabi niya. Pero ang tao, dead ma. Dead ma. Si Lucifer ay religious. Ngayon, nasa anyo siya ng isang reliyon. Basahin niyo Revelation 17. Yung babae dyan na patutot, na binabanggit dyan, pag sinabing patutot, nagkaroon ng anak. So kung ang babae dyan ay reliyon, yung mga anak niya ay reliyon din. Reliyon din. Na nagtayo na napakakalaking mga templo, na kung akala ng tao, ang Diyos ay titira sa templo. Doon sa Book of Acts, chapter 7, 35 hanggang 46 yata yun. Gustong ipagtayo nila Solomon ang Diyos, ang isang templo. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, anong templo ang itatayo nyo sa akin? Yung sinabi niya. At anong kahingahan ang pwede niyong ibigay sa akin? At tirahan ko.
Di ba, ang ulo ko ay, ang langit ay luklukan luklukan lang ng aking ulo. At ang lupa ay tuntungan lamang ng aking mga paa. Anong bahay ang itatayo nyo sa akin? Kaya kung pumupunta tayo sa templong malalaki, dahil ang tingin natin ay Diyos ay nandun, wala siya ron. Wala siya ron. Kasi yung gusto niyang tirahan na templo, hindi templong gawa ng tao. Ang templong gusto niyang tirahan, ay sa binasa natin kanina, ay kayo at ako, tao, ang gusto niyang pahingahan. Yan ang gusto niyang tirahan. Ang eternal life na inaalay niya sa tao, ang gusto niya ibigay sa tao, yan ang gusto niyang ialay sa atin. Kasi yun ang nawala doon sa Garden of Eden, ay binabalik. Ibinabalik niya, I am the bread of life, sabi niya, I am the well of life. Hindi niyo ba alam na bago pa si Abraham, kausap niya mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo sa kanya, may demonyo ka. Ikaw ay may demonyo, pero sabi ng Panginoon, ako ay nakilala ng iyong ama, si Abraham. Pero ako ay hindi niyo nakikilala. Yun ang sabi niya. Hindi niyo ba alam na bago pa si Abraham, ay ako nga, nagalit ng mga Hudyo sa kanya, sabi niya. Wala ka pang 40 taon, wala ka pang 50 taon, sabi mo, nakilala mo na si Abraham. Nagalit ng mga Hudyo sa kanya, pinagbabato na siya. Pero ang totoo niya, sinasabi niya, bago pa si Abraham, siya na yung nandun sa Garden of Eden na tree of life. Kasi siya yung source of life. Diba? Siya yung creator. Siya yung dapat na sinasamba at wala nang iba. Kaya siya yung nandun sa Garden of Eden na tree of life na nireject ng tao. Pero dahil mahabagin ng Diyos, na isang i-share mulit sa tao, yung eternal life na wala dun sa Garden of Eden, kasama ng lahat ng benepisyo na dati natangkilik ni Adan, may ibabalik niya ulit sa tao, kaya lang, sa pagbabagong anyo ng mundo. Pagkakaroon ng renovation ng mundo eh. Kaya mayroong millennium, may tinalagay niya para sa taong may takot sa kanya at nangmamahal sa kanya. Doon mo maa-achieve. Yung Garden of Eden na nawala, doon mo maa-achieve pagdating ng sa millennium. Kaya lang, kinakailangan mo ma-born again. Baka makarating doon sa other side na yon na tinangako niya sa atin. Kaya siguro yun lang ang aking naibahagi sa inyo na may napagpala kayo. At God bless you all.